Sa vlog natin ngayon mga sangkay ay mayroon po tayong babasagin na nagmamarunong. Alam nyo kasi guys, okay lang naman magmarunong kung talagang tama po yung sinasabi at saka yung dinidebunk din yung kanilang kampo. Kaya nga lang mga sangkay, yun po yung problema eh. Ngayon, itong si Mocha Uson ay nagkakalat po ng kung ano-anong mga impormasyon na wala namang ibang ginagawa mga sangkay, wala namang ibang punto kundi palabasin na si BBM ay may ginagawang kalokohan pagdating sa flood control. Well, eto, i-debunk po natin, i-real talk po natin itong si Mocha Uson nang sa ganun magkaalaman kung sino nga ba talaga ang tunay na. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Yan po, tayo ay 1.55 million subscribers na. Kaya naman sa mga hindi po dyan nakakapag-subscribe at gusto magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa at mga nangyayari sa ating mundo, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? Eto na mga sangkay. Shoutout nga pala sa lahat ng mga solid sangkay ngayon. Comment down below, hashtag solid sangkay, kasama po ang inyong mga lugar para syempre magkakilala po tayo dito sa YouTube at Facebook. Ngayon, eto na nga. Flood Control Project. Ito yung pasabog ni Mocha Uson na akala mo naman talaga may laman yung utak. Ngayon, ito, sabi po niya. Control Project. Ghost nga ba? Saan napunta ang bilyong-bilyong pondo na inilaan dito? No. Ganda ng tanong niya, di ba? Saan napunta ang bilyong-bilyong pondo na inilaan dito? Tama yon. Ito ay agree. No? Tama si Mocha Uson sa pagkakataong ito. Alam niyo ba na ayon mismo kay Senator Joel Villanueva, Ayun lang. Ang ginamit niya mismo na halimbawa sa video na to ay yung nasasangkot, mga sangkay, 'di ba, sa issue. Bagamat, syempre, hindi naman kumpirmado yan kung talagang, kumbaga, yung pangalan niya nadadawit. Dapat maglalagay na lang siya, si Lacson na lang. 'Di ba? Si Lacson na lang kasi malinis eh. Ito, hindi natin alam kung may ginawa itong si Senator Joel o wala. Kasi nasasangkot siya. Biruin nyo yung nilabas ni yung Senator Lacson, yung expose niya. Yung taong nadadawit doon, siya mismo ang nagpakilala sa isang malaking event. Tapos, yung kapatid naman niya, may picture po. Kasama din yung mga taong nasasabing nadadawit sa mga ghost flood control projects sa Bulacan. Dito mga sangay, medyo, teka lang, pare. 1 billion pesos kada araw ang ginagastos ng gobyerno para sa flood control projects? Ito, totoo talaga, nakakalungkot mga sangkay, no? Sobrang laking pera ng ginagastos sa mga flood control projects. Tapos, alam niyo, nakakapanglumo. Alam niyo, kung hindi dahil kay BBM, hindi mabibisto lahat ng to eh. Hindi mabibisto kasi wala namang ibang presidente na nagkaroon ng lakas ng loob para ibisto itong ganitong klaseng sistema ng kalakaran. 1.08 billion pesos budget a day. And then you're gonna say, Mr. Secretary, wala pong feasibility study and wag kayo Ngayon, sagutin na. Sagutin na lang ni Sen. Ano ba yung mga picture na yun na kumaalat ngayon at video? magulat kung ghost project yung makukuha natin dito. Ang tanong, bakit hanggang ngayon, baha pa rin ang problema? Ganda yung tanong. Nasaan ang 5,500 na flood control projects na pinagmamalaki? Tama Nasaan yung 5,500 flood controls na pinagmamalaki? Dinebunk na yan ni PBBM. Sarili niya mismo ang dinebunk. Sinabi niya mismo, marami sa mga ito, wala. Yung number na naroon, wala pala kung titingnan. Tapos yung iba, makikita na substandard. Ngayon, kung yan na lang ang usapan, teka lang, 5,500 flood control projects kay PBBM. Ilan nga ba yung kay PRRD? Magkwentahan na lang tayo. Ayan as of July 2021, under the Duterte administration, ito kasama po to sa Build. May website po talaga
Naroon po talaga ito, nabasa ko to. At galing nga po ito doon. Infrastructure program, there have been a total of 11,340 completed flood control projects. Teka lang, mukha uson. Mas malaki ata ito. At ang malala po dito, itong 11,340 na mga kumpletong listahan ng mga flood control projects noon, ang tanong dito, totoo bang nag-i-exist yan? Ang dami niyan. Totoo bang nag-i-exist yan? Mr. President Bongbong Marcos, Presidente, pwede pang tingnan nyo rin ito kung totoong nag-i-exist kasi ito yung malapit-lapit sa inyo eh. Ayan o. Kita nyo mga sangkay, nakalagay pa po dito. 5 years after since President Rodrigo Duterte assumed position, DPWH Undersecretary Villar, ito pa, Secretary Villar, tahimik lang. Diba? Ngayon ito, nakalagay po mismo. Total of 11,340 na flood control projects. Totoo bang nag-i-exist yan? Kasi kung totoong nag-i-exist yan, bakit binabaha pa rin po tayo? Di po ba? So mga kauson, pwedeng pakidebang din si PRRD. Gawa ka ng video, tanungin mo. Di ba? Tanungin mo. Sabihin mo, PRRD, nasaan na nga ba yung 11,000 flood control mo? Bakit binabaha tayo? Ngayon, punta tayo sa Davao. Oh, asan ang flood control sa Davao? Di ba ang laki ng pondo dito? Nung panahon ni PRRD? Bakit ganito pa rin ang Davao? Ayun o, tingnan nyo mabuti. O, mga kauson, baka pwede mo masagot yan. O, anong ginawa sa Davao? Bakit ganito? Ayan o, lumalangoy. Davao City. Ayan o, mala Metro Manila. Bakit ganito ang nangyayari? Sa totoo lang, sabi pa nga ni Senator Jinggoy, tuturuan lang kita mo kauson ha. Sabi pa nga po ni Senator Jinggoy, matagal na po ito mga ghost projects na nangyayari bago pa ang termino ni PBBM. Nagkataon lamang mga sangkay na ngayon nabisto. Ngayon lamang nabisto eh. Magpasalamat nga tayo, mo kauson, kasi si BBM malakas ang loob na magsalita tungkol dito. Kasi hindi kayang bayaran ng pera eh. Bakit? Mayaman ang mga Marcos, paano mo babayaran yan? Baka sampalin sila yan, baka sampalin pa sila ng Marcos wealth niyan. Diba? So, hindi po talaga kaya nilang bayaran si PBBM. So, ngayon, matagal na pala itong ghost projects na nangyayari. At alam po natin yan, mga kababayan. Diba? Alam po natin yan. Yung mga simpleng mga Pilipino, alam yan dahil nakikita natin yung mga proyekto kung paano pinaglalaruan mga kalsada, diba? Tingnan nyo yung Metro Manila, yung kalsada. Kakalgawa lang, binubungkal na agad kasi sira na naman. Bakit? Substandard yung pagpapagawa. Isipin nyo ito recorded po yan. Si Senator Lacson ang naglabas nito. Mukha uson, makinig ka. 2016, 64 billion ang budget sa flood control. 2017, magkano yung budget? 80 billion. 2018, 141 billion. Grabe. 2019, 133 billion. Ang daming bilyon. Tama siya bilyon pera. Ngayon, kung totoong nag-i-exist yan, bakit binabaha ang Pilipinas? Bakit ang Metro Manila binabaha pa rin? Hindi kaya ghost projects ang karamihan dyan? Laking pera, di ba? Pambihira, para tayo nagtatapon sa mga buwakang buhaya. Siyempre, dawit dito mga congressman na involved. May mga iba rin, gobernador. May iba rin, mga mayor. May iba din, miyembro mismo ng DPWH. Nakakalungkot. May sindikato sa loob ng gobyerno natin na si BBM ang gumigiba ngayon, mga sanggay. Walang ibang nakagawa niyan eh. Diba? Dumaan si Duterte, si Noynoy, si Gloria, si Erap, si Ramos, si Cory. Ngayon lamang po nabisto yan.
Alam nyo, kung matino lamang yung mga ginagawang proyekto, kung angkop lamang, edi sana hindi po ganito ang problema ngayon sa Pilipinas. 'Di ba? Diyos mio Marimar. Kaya nga si Vico Sotog nang gagalaiti po talaga eh. Dahil po sa mga ganyang klaseng ano. At ito pa, tingnan nyo, sino yung, ito mo kauson, sino yung top 1 nung 2008 na contractor ni PRRD? Hindi po ba St. Gerard na ngayon nadadawit mga sangkay? Kitang-kita yung mga gawa, substandard, mayroong ghost projects, ghost flood control projects. Why? Bakit hindi mo kayang i-debunk to, mo kauson? Sige nga. Debunk mo, mo kauson. Debunk nyo mga DDS. Ngayon lang kasi talaga nangyari na nagsiwalat si PBBM ng ganitong klase. Alam nyo, pwedeng pagtakpan to ni PBBM eh. Kasi kasiraan to ng kanyang administrasyon. Pero wala siyang pakialam. Ang importante ngayon, mabuksan na kung ano nga ba ang totoong sistema sa mga proyekto ng ating gobyerno. At ang ginawa pa po ni PBBM, gumawa siya ng website, yung isumbong sa Pangulo.ph, para po mas mapabilis ang pagsusumbong at madali pong malalaman ng taong bayan yung tungkol sa mga project. Bakit yung mga naunaw, hindi ginawa yan? Yung malapit-lapit, PRRD, bakit hindi ginawa ni Tate Digong yan? Di ba? Wala siyang ginawa tungkol dyan. May mga sinasabi niya siya about sa kurap, mga sangkay, pero nagawa niya yung katulad ng ginawa ni BBM na magpasabog talaga ng gusto. Hindi. O ngayon, debunk mo to, mukha usod. Bakit top 1 ang St. Gerard nung panahon ni PRRD? Debunk mo ha, i-debunk mo rin to. Bakit? Nasaan ang 11,340 flood control projects ng PRRD? Bakit binabaha pa rin tayo? Bakit binabaha ang Davao? I-debunk mo rin to. Ayun, Davao. Davao City, binabaha. Kawawa yung mga kababayan po natin dyan. Oh, i-debunk mo yan. I-debunk mo rin to. Total, debunk yung gusto mo, di ba? O, i-debunk mo rin to. Bakit ganito kalaki yung nasaan yung bilyong-bilyong pera? Tama yung sinabi mo eh. Nasaan yung bilyong-bilyong pera na ginastos sa flood control nung panahon din ni PRRD? Ayan o. Di ba dapat hindi na tayo binabaha ngayon? So, i-debunk mo yung sarili mo. I-debunk mo si PRRD. Mo kauson. Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.